Kumpirmado na mga banateros, tulpo, tatablahin na ba ang mga Duterte? Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon. At bakit nga ba todo epal etong si Mon Tulpo? Bakit? Bakit? Ika nga ni BP Sara, kung ikaw ay walang inilalabas na ebidensya, yan ay isang chismis lamang. Matindi pa pala sa akin si Mon Tulpo, no? Ang hilig niya sa chismis. Kalain natin yun. Ang galing, no? Kung may mga vlogger na tiga-depensa, si Marcos Jr., aba, meron din siyang chismakers. Walang iba kundi si Mon Tulpo yun. At alam ko na, ito pala po ang dahilan kung bakit etong si Mon Tulpo ay nagkakaganito. Eto po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan na po. Ayan. Ayan na. Sinuntok. Ayan. Pak. Pak. Oh. Ha? Bug. Ha? Oh. Tinamaan. Pak. Oh. Ha? Oh, ano pa? Ayan pa. Hinawakan sa leg. Kinaladkad. Oh. Na-block. Ayan. Pak. Oh. Sinundan pa ng isa. Sinabunutan pa ni Ateng. Oh. Oh, sinipa pa. Pak. Oh, walang nagagawa yung mga gwardiya. Ilang gwardiya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ha? Oh, kinaladkad si Rango. Oh, yan na, natulala. Oh, natulala si Rango. Sabi niya, putang ina, hindi ko akalain na sa pagiging senior citizen ko ay mapatulan at ma-black ayan pa ako. Ngayon, alam na natin kung bakit nagkakaganito etong si Mon Tulpo. Ha? Ito po ay na-damage po ang kanyang brain cells. Brain cells? Naputukan po siya ng isang ugat. Kaya po ngayon ay siya ay may pagkabaliw-baliw na. Oh, like boss, like bataan. Baliw-baliw. So, si Mon Tulpo talaga. Kung kailan naging gurang tsaka nagkaganyan. Kung naman Mon Tulpo. O syempre, bago po muna tayo mapunta dun sa mga re-reactionan natin ng mga picture, syempre sa mga nais mong tumulong sa may iba pa natin mga kababayan, ito po yung mapagkakatiwalaan na para maiparating nyo po ang tulong nyo sa ibang mga kababayan nun natin. Ulitin ko po, wala po itong pilitan. Syempre, wala na tayong tiwala sa mga politiko na nagano. Kung ipapadaan natin yung pera, dito na lang, mas katiwa-tiwala at nakikita nyo talaga na nakakarating yung pinapadala nyo sa ating mga kababayan. At sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din ng mga Pilipino? Dahil kung aasa tayo sa gobyerno, nga. Kaya dito na tayo sa sa SMNI Foundation. Paki-support po ang kanilang Facebook page at saan mang social media platform. Siyempre, SMNI and DCAR 1026. At saan nyo nga ba mapapanood ang Banateros Brothers? Yan, subscribe nyo po ang YouTube channel ng Vox Populi, ang boses ng bayan. Diyan ng mga tunay na mga balita na mapapanood nyo po tuwing Sabado. Oo. Ewan ko lang kung mababalik po yung araw-araw, pero eto po, panoorin nyo po ito. Grabe to, talagang ang pagbabalik ng Banateros. At marami na namang masusupalpal at mabebengga na mga kawatan, mga demonyo sa ating lipunan na dapat ay putulin ang kanilang mga sungay. Yan, subscribe nyo po Vox Populi, Facebook and YouTube, meron na po yung account. Yan, dyan nyo po kami mapapanood. At syempre, as usual, nandito na tayo. Yan, sabi ni Attorney Rowena Guanzon, isang animal na naman ang nakawala. Tapos sasabihin sa atin ni Marcos Jr., no? Utay na, ang galing, no?
Yung hindi kaalyado ni Marcos Jr. pag nakalabas sa ibang bansa, aba, ang bilis nilang mapauwi. 'Di ba? Katulad na lang yan, hindi nila kaalyado si Pastor Apollo Siki Buloy. Tingnan nyo, pinaglaanan ng ilang libong pulis para lang mapasuko. Ang tanga-tanga ni Torre, akala siguro sa kanya susuko, akala siguro matatakot sa kanya si Pastor. Sa isa po sumuko etong si Pastor. Sa salang hindi niya naman ginawa na kahit hanggang ngayon, wala naman maipakita silang ebidensya laban kay Pastor. Dito nga, eto na naman, sunod-sunod na po, unang-una pong nakawala etong si Saldico. Pangalawa po ito si Bunuan. Oo, at susunod yan, alam na natin kung sino, si Martin Romualdez. Yan na yung mga susunod na lalaya sa Pilipinas. Hindi, sabi ni Martin Romualdez, marami akong pera. Marami akong kwarta. Hindi nyo ako mapapalaya sa aking bansa. Dahil ako ang magiging Prime Minister sa susunod na taon. Wow! In your dream. Grabe, no? Isa na namang animal ang nakawala sa Pilipinas. At ano na naman to? Tawag dito, papasupwena na naman, bibigyan na naman ng 10 days. Tapos, di kasi ganito tignan nyo yung pangloloko ni BBM, ni Marcos Jr. sa atin. 'Di ba? Pananagutin daw yung may sala sa flood control. Hindi niya lang nalinaw, napapalayasin niya ang may sala sa flood control. Niloko niya na naman tayo. Oo. Hindi niya sinabi sa atin na tinitiyak ko na makakawala or pupunta na naman sa ibang bansa ang mga involved sa flood control scam. Hindi niya nilinaw sa atin yun. Ang sinabi niya lang ay pananagutin daw. Puta na, paano mapapanagot? Nagsilayasan na. Ang masama dito, hindi pa nila hindi na sila natuto kay Saldico. Puta na. Eto, sinundan pa ni Bunuan. Dapat noong una pa lang tinanggalan na to ng passport para hindi makalaya sa bansa natin. Isa rin to sa involved sa flood control scam. Alam na natin, baka nga si Martin Romualdez wala na din sa Pilipinas No? Baka nga ngayon si Martin Romualdez magkakasama na yan silang tatlo. Party. Na mga pare, dala natin ang pera ng gobyerno. Ang pigera ng gobyerno, pera ng mga tao. Hayaan nyo silang magdusa sa baha, at least tayo nandito tayo sa Amerika. Ang sarap ng buhay natin. Tsaka dito, safe tayo, salute tayo ni Trump. Bossing ng pinsang ko yan. Yung mga Amerikano na yan, yung mga ICC na yan, bossing ng pinsang ko yan. Safe tayo. Diba? Isang animal na naman po ang nakawala. Nakakano rin si Atty. Rowena Guanzon. Ito pa. Ano to? Protect Boeing, aba? Diliman, student back Remulla. Airports versus corruption. Wow. Oo, halatang hindi kayo napaghahalataan na hawak kayo ng mga makakaliwa Boeing Remulla. Hindi halata protect Boeing. Ayos Ayos, galing. So, ibig sabihin, totoo nga talaga. Kaya puro press con ka kasi tatakbo ka sa 2028. Grabe. Okay. Pero in fairness, ang daming daming supporters ni Boeing Oo. Ilan sila? Ilan sila dito sa rally na to? Untang na, todo effort yung mga komunista ngayon Suportado ang administrasyon First time in history of the Philippines Lupet! Iba talaga si Boeing, no? Iba talaga pag malakas ang sip-sip sa kay Marcos Ay nako, ako sa'yo Torre, tangina, tignan mo ginawa sa'yo. Kung ako sa'yo Torre, maghihiganti ako. Ikaw ang pinaka ginawang sangkalan. Kaya nga naggaganyan mukha ni Torre. Ginawa siyang sangkalan ni Marcos Jr. Diba? Ginawa siyang sangkalan para kidnapin si Pangulong Duterte. Ginawa siyang sangkalan para bastusin, gipitin ng KOJC at si Pastor Apollo Siki Buloy. Diba? Tapos ngayon si Boeing Remulla,
ang nagpapakasasa sa dapat mong makamtan. Nako, tapos pinalasap ka lang 82 days. Nako po. Nako, kung ako sa'yo, kung ako kay Torre. Puta na, ibubuelta ko lahat yung mga nalalaman ko mapatungkol kay Boying Remulla. Sisiraan ko siya. No? Mahina ka kasi. Hindi ka kasing lakas sumipsip ni Boying Remulla eh. Ayan tuloy, tinapon ka sa basurahan. Kakadiri no, tinapon sa basurahan ng putik. Ito pa. Ito yung mga ito po yung dynasty. Ito, magiging real talk ho tayo dito. Wala naman po sanang problema sa dynasty kasi kung usapang dynastiya lamang ng bansang Pilipinas sa mga politiko, kabilang na rin, aminin natin ho yun, hindi tayo nagsisinungaling sa mga Duterte din. Katulad yan, si Pangulong Duterte, si Mayor Basti Duterte, si Pulong, si BP Sara, yung mga anak ni Pulong, 'di ba? So wala tayong pinagtatakpan. Ang punto lang dito, wala hong problema sa usapang dynastiya kung maayos. Alam naman natin kung gaano kaayos ang Davao, napilit sinisira. Pero alam na natin mga Pilipino yan eh, kaya hindi na tayo nagpapaniwala sa mga fake news na yan. Kita natin ang Davao sobrang ganda at walang record ang mga Duterte sa usapang pagnanakaw. Now, yung mga napapanood nyo, wala yun, katarantaduhan lang yun. Hindi ko naman sinasabi na mga di meron na. Pero kung yung pagiging dynasty or dinastiya niya, tama ba yung pagkatagalog ko? Good naman para sa isang lugar, para sa bansang Pilipinas, wala akong problema yun. Walang problema. Kaso kung halimbawa, katulad niyan, hindi lang ang mga di ang merong ganito, kundi pati din ang mga ko. Kapatid ni Saldico, pamangkin, asawa ng kapatid, anak, di ko lang kung anak, kung meron siyang nakaupo na anak, no. Pero marami rin ko na nakaupo sa mga posisyon. Hindi ko lang matandaan kung ano mga posisyon. So doon pa lang, yun talaga basura. Kasi nga, alam naman na natin kung ano yung ninakaw ni Saldico sa bansa natin eh. So ito naman sa D, wala akong masyadong alam dito sa mga D na to. Pero ito yung mga Boji D, ito yung dalawang anak. Tapos Alicia Tan D, Ian D, Mike D, Cesar D, Don D, triple D to King D, tsaka Benji D. So dito, kung ito ay mga maayos naman, walang problema dito. Hindi natin to kailangan silipin kagaya ng mga Duterte. Hindi natin kailangan silipin ng pagiging dynastiya ng mga Duterte. Dahil alam naman nating maayos. Pero kung sablay, tigil nyo yan. Katulad lang, di ba? Martin Romualdez, asawa niya, anak niya. Diba? O ngayon, Marcos, ganun din, meron din naman. Diba? O si Marcos Jr., anak niya, pamangkin niya, kapatid niya. Diba? So sa mga Marcos talagang walang kwenta. Wala ka talagang masasabing may kwenta yun pa pala, pinsan niya. Diba? Ang dami niyang maraming dinastiya ang Marcos sa politiko kaysa sa mga Duterte. Yun nga lang ang pinagkaiba, mas pinapakinabangan ng taong bayan ng mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Ang pinagkaiba doon, ang mga Duterte pinapakinabangan ng taong bayan. Ang mga Marcos pinapakinabangan ang taong bayan. Ayun yun. Marcos ang nakikinabang sa taong bayan. Hindi katulad ng mga Duterte. Duterte ang kailangan at napapakinabangan ng taong bayan. Ganun. Wala tayong problema niya sa dynasty na. Pero in fairness, ang dami nyo Kulang pa ba? Baka gusto nyo pa idagdag yung mga apo nyo. SK, Kapitan, Konsihal, Vice Mayor, Vice Governor, Mayor. Baka gusto nyo ilagay din Kung medyo kulang pa May agwat, may space pa
dito, tsaka dun sa dulo, dito ba sa gilid, sa baba, sa kabilang gilid, ilagay nyo na iba dyan. Grabe, no? So, eto na nga, eto na. Ang totoong destabilizer na corrupt. Ilan ito sa ninakaw ng mga tunay na destabilizers na corrupt sa Pilipinas. Hindi alam ng taong bayan saan ito nilagay. Dahil ito ay unaccounted signature, unaccounted sigurado, binulsa ito. Ibig sabihin ng unaccounted, hindi siya naka-audit, no? Oo. So grabing pera yan, no? Utang na yaman ng mga Marcos ngayon, no? Diba? Sana all na lang, no? Parang gusto kong maging tuloy. Parang gusto kong palitan yung apelido ko, Marcos. Hindi Francis Leo Marcos, sa putang yan ng scammer na yan. Hindi ganun, kupal yun. Kahit papano naman ako, may hawig ako sa mga Marcos eh. Hindi yung panga, ha? At pwede naman pwede naman kahit papano, hindi naman ako ikakahiya ng mga Marcos, 'di ba? Dahil gusto ko lang maging Marcos dahil gusto kong damo kwarta dong, ganun. Okay, no, daming pera, oh. 200 lakihan natin para mas makita natin ng gusto, ah. Yan, no? 2025 GAA, illegal insertion in national budget. 241 billion. Ito yung inaano kay Martin Romualdez. Tapos, ito, flood control budget, 500 billion. Tapos, meron pang PDIC na 117 million. SSS funds na merong 62 billion. Land Bank of Pills Fund na merong 62 billion. No? So, grabe. Ang tindi talaga. Oo. So, iilan lang ho yan. Meron pa nga dyan, no? Meron pa pong 250 billion Maharlika funds. 129 billion gold reserve sold. No? Meron din 62.5 billion na GSIS fund. At eto, bali, meron pa dito, tanggalin muna natin si Pangulong Duterte, meron pa dito na 14.370 billion small town lottery prize pound. Grabe. Ika-calcue nga natin. Calcue natin, ha. Tingnan natin kung magkano lahat. 241 plus 500 plus 250 plus 129 plus 62 plus 62. Asan na yun? Asan na pa iba? Plus, ilan na yung 62? Oh, ito, 62. Tapos, plus 14. Oo, hindi ko na sinama yung butal, ha. Ito po. No? May hinahanap tayong pera na 1,320,000,000,000. Wait. There's more. Biri mong pera yun? 1,320 billion. Ulitin ko, ha. Lahat po ng hinahanap nating perang ito ay kung ito total nyo po ay nasa 1,320 billion. Ganyang kalaking pera, ho. Grabe. Ngayon, hindi na nila mapaliwanag kung nasan yung mga pera na yan. Sa totoo lang, ito pa nga isa dyan, eh. Oh. Ha? Ay, yung pala, ito na pala yung lahat, no, kanina. Iisa lang pala to. No? So, yan, no? Grabe yan, no? So, Marcos Jr., so mga kababayan, lalong-lalo na sa mga loyalistang tanga, hindi kayo namumulat dito?
O sadyang nagtatanga-tangahan lang kayo dahil tangal lang talaga kayo. Baka ganun, no? Kasi di na mo kung usapang sasabihin nyo, magnanakaw mga Duterte. Magnanakaw si Sara. Ano bang ini-issue kay Sara? O sige, sabihin na natin sa lahat ng Duterte. Sabihin na natin yung ini-issue ni Gordon. Ito ipagpapaligsahin ho natin. No? Tanggalin po natin ito. Tandaan nyo, 1,320,000,000 ang lahat na hinahanap natin sa mga nawawalang pondo. Okay. Ilagay po natin yung 50 billion ni Pulong na ini-issue nila kahit hindi totoo yun. Plus 600 million. So totoo nga lang, ano lang to 125 million confidential fund gawin na lang natin 125. 125 million. Ba't may Wait lang, ba't may 15 na to 125 billion pa lang po ito Oo. Tapos yung 10 billion na tawag dito na ini-issue kay Pangulong Duterte ni Gordon. Plus biruin mo equal putangin na 60 billion ang ini-issue nila sa mga Duterte. 60 billion 125 million ang ini-issue nila sa mga Duterte. Versus dito, laki ng agwat. Partida, hindi pa totoo to Hindi pa po totoo yung sa mga Duterte. Ito totoo dahil nasaksihan natin yan At ramdam natin ngayon na nawawala tong mga pera na to. Diba? Tignan nyo. Dito pa lang panalo na si Marcos sa SSS fund pa lang. Sa GSIS fund pa lang. Panalo na si Marcos. Biruin mo 1,320,000,000,000 ang lahat ng total ng pera na to. Hindi ko pa sinama yung butal doon sa small town lottery. Hindi ko pa sinama yon. 'Di ba? Hindi ko pa sinama tong 0.5 na to sa GSIS. Tignan nyo na lang yan Butangin na grabe Mapasabi ka na lang na kailan kaya? Kailan nga kaya kukunin ni Lord? Sobrang gahaman mo sa pera. Hindi po mapapadasal ka na lang na puta na grabe ka magnakaw. Kahit masamang gawin nyo, mapapadasal ka na lang na kailan kaya? Kasi sa mga ganito, kahit eto sa totoo lang kahit na magkaroon ng firing squad sa mga korap, hindi pa rin hindi pa rin sapat yun. Para lang pagdusahan nila yun. Kahit balatan mo si Marcos Jr. gamit ang lekater, hindi pa rin po sapat. Dahil unang-una, dahil dito sa ninakaw nilang pera, ang daming nagbuhis ng buhay dyan. Ang daming nagbuhis ng buhay dito. 'Di ba? Ang daming nagbuhis ng buhay dyan sa sa mga ninakaw nila yan. Hindi pa kasama yung iba dyan. Kulang-kulang pa ito. Kulang-kulang pa yan. Tapos ngayon sasabihin nyo mga Duterte magnanakaw. Best president si Marcos. Fuck you. Fuck you kayong lahat. Dito to. Wala tayong paligoy-ligoy dito. Fuck you kayong lahat. Katarantaduhan nyo. Mga hinayupak. Tangina, tignan nyo yung pinagkaiban ng ninakaw ni Marcos sa ibinibintang nyo sa mga Duterte. 'Di ba? Saan pa? Eto. Sabi ni Sir J. Sonsa. Destabilizer ba kamo, Mr. Montulpo? Ito ang tunay nakakasira sa dangal at katatagan ng ating lipunan at pamahalaan. Ayon sa tala ng Martin Romualdez at Saldico, papanagutin
Ano to? Papanagutin movement. O, yan ha. Wait lang, iangat natin. Ba tayo mangat? Ayun. Speak through Nam de Guerro. Ano bang tamang basa dito? Ang lalim nitong ano mo, Sir Jay, ha? Oo. Pagtanggol valiente, the movement calls on Tulpo to watch out for three persona. Sabi ko sa'yo, Sir Jay, huwag kang magpo-post ng English eh. Nahihirapan ako magbasa eh. Hindi ka rin nakikisama eh. Tagalogin mo, Sir Jay, huwag ganon. Pinapahirapan mo ko eh. Ha? O yan o. Yang 50 to 51 na tao na yan, sila ho ang nakinabang sa pera ng taong bayan. Ayan o, sila po yan. Lahat, yung ano na yan. Yung mga nakinabang na yan, ayan o. Isa-isahin natin, no? Hindi natin isa-isa yung pangalan nila. Nabasa ko na yan, eh. Ayan ang mga yan. At take note, ha? Mr. Montulpo, kasama po ang kapatid nyo dyan, na si Rapi Tulpo. Ngayon, alam na namin kung bakit todo tanggol ka kay Marcos Jr. Kasi, sa sinasabi mong destabilizer ng mga kurap, kasama dito yung kapatid mo. Ayan o, kitang-kita o. Saan yan? Rapi Tulpo, number 15. Baka nga may Erwin Tulpo pa dyan eh. Tingnan natin. Asan na si ano? O buti, wala si Erwin. Si Rapi lang. Grabe no? Tangan, tindi nila magnakaw. Ayan o, ang liwanag o, Mr. Montulpo o. Walang mga diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Ha? You hear that, motherfucker? Narinig mo ba yon? Nakikita mo ba to? Tanginang yan. Tapos ngayon, sasabihin mo, sasabihin yung mga anti-Duterte, mga Duterte, magnanakaw. Bulag ba kayo? Bobo ba kayo? Alam namin bobo kayo, wag nyo na araw-arawin. O, di bale. Dito ho tayo sa ano. Eto, supporters to ni Marcos Jr. Pakinggan nyo yung sasabihin. Mahal ka Dolomite na yan! Bakit? Sabi ng iba, wala daw pakinabang yan eh. Nung wala may pakinabang, ang dami nga napunta dyan pa, nagpapahinga, tuwang-tuwa sila eh. BBM ako. Pero mahal ko yung project nyo na Dolomite Beach dahil dito sa amin, nakikinabang ang marami pati ako, lalong-lalo na ako, pero malinis ako sa taligiran. Naku, fighter ako pag mababoy kasi dito sa lugar namin, kasi lugar namin to na may Dolomite. Kaya proud na proud ako. Nasa Manila, inggit lang sila, wala sa kanila. Di sa kanila ilinagay dito sa amin. Diba? Inggit sila. Tama nga naman, ano? Inggit sila dito sa amin. So, iimbestigahan. Payag ka o hindi? Parang huwag na lang. Kung may linisin na lang. Diba? Isa. Okay, mensahe mo na lang sa mga anti-Manila Bay, sa mga ayaw. Ano yung masasabi mo sa kanila? Ay, maging masaya na lang sila na may Dolomite dito. Ngayon kung marumi, tumulong sila maglinis. Tulong-tulong. Yun! Diba? Tama yung sinasabi ni nanay, palakpakan natin. Kung may alam nyong medyo narurumihan na ang Dolomite, tulungan nyo, linisin nyo. Puta na may paimbis-imbestiga kayo pa. Tsaka ito siya daw ay Marcos Jr. supporters. Pero gustong-gusto niya ang Dolomite. Diba? So ano ibig sabihin nito? Talagang ginagawan nyo lang ng buta sa mga Duterte para may maibato kayong issue. Ito na nga yun Talagang ngayon maliwanag na sa akin na sa kada may mga taong bumabatak tuloy, sorry. Naisip ko yung tropa ko Si Junior, pangalan nun Junior. Kanina sinaway ko, sabi ko huwag kang bumatak pre, baka matulod ka kay yung kakilala ko rin na Junior. Ha? Tiga Norte. Tignan mo
Kaya nga kaya nga nawala tuloy ako dun sa bumabatak. Kaya nga ngayon maliwanag na ho sa atin na talagang nagkakaroon ng paligsahan sa mga anti-Duterte. Pag nakahanap ka ng butas talaga na malala para maibato sa mga Duterte, putang ina, laking pera niyan. Oo, ngayon, sertosin, napanaginipan ko yun eh. Ang tagal ko nang nanaginip, no? Ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit ako natulog eh. Idol ko si Marcos eh. Bibihira lang matulog. No? Na ang panaginip ko yun nga, 5 billion kapag kakampi ka sa kanila. Additional 5 billion pag matindi-tindi yung banat mo. Tapos additional 5 billion ulit kapag na i-divert na yung issue doon sa issue na niluluto mo. Ang galing. Ang galing. Panaginip lang naman yun. Nasa malaking lamesa daw sila na sobrang haba. Tapos yung iba mga nakabarong. Hindi ko alam kung patay ba sila or ano. Basta lahat sila nakabarong. Oo. Doon sa ano na yun. Doon sa panaginip ko yun. Yun yung usapan nila doon. Buta na, sabi ko sa'yo. Kinabukasan yung kakampi, biglang bumaliktad eh. Kalbo yun, mayor ng Baguio. Ay, sino kaya ang mayor ng Baguio ngayon? Nakalimutan ko eh. So yun no. Eto, yung usapang Rapi Tulfo at BP Sara sa 2028. Sino nga ba talaga? Dad, maraming may mga tanong ngayon. Kasi this upcoming 2028, syempre, that's the next presidential election. So, sino ba ang mas fit to be president this 2028? Yung mga top contenders natin, Dad, si Sara Duterte, ang current vice president, at saka si Senator Rafi Tulfo. Ngayon, Dad, sa tingin mo, sino ang mas fit or mas may credentials to run the country or to be the next president ng Pilipinas? Siguro dalawang katanungan niya, no? It's not only being fit, but sino siguro yung winnable, di ba? Yun ang unang tanong diyan. Sino sa kanilang winnable? Pangalawang tanong siguro, si Rafi Tulfo ba ang tatakbo? Yung si Erwin Tulfo ang tatakbo? Si Senator Rafi ba o si Senator Erwin? Kasi nga, maaring si Senator Erwin ang patakbuhin kasi nga, kung titingnan natin, si Rafi Tulfo patapos na yata yung kanyang term by 2028. So either magre-elect siya, which is most likely mare-re-elect siya, so masigurado na para sa kanya yon. Kung si Erwin naman ang tatakbo sa 28, kung sakaling hindi siya pala rin, senador pa rin siya, so wala siyang talo kung sakasakali. No? So these are the two questions that have to be answered. No? So first, sino ba yung mas winnable sa kanila? Kaya dapat aralin natin kung sino sa kanila mas may chance, no? Ano ba yung mga strength and weakness ng bawat isang kandidato. So yun ang dapat titingnan natin. No? So kung titingnan kasi natin, si Vice President Sara Duterte, meron siya mga advantages o strengths and may mga weaknesses. Ganon din naman kung sakasakali, either Erwin or Rafi, meron din silang mga strengths and weaknesses. Kung titingnan mo kasi si Vice President Sara Duterte, ang advantage niya, ang strength niya is number one, meron na siyang brand recall. No? Napakalakas na ng brand recall niya. Ibig sabihin ng mga tao, kilalang-kilala ng apelyedong Duterte. So, mas madaling iboto. Pangalawa, siyempre, ang advantage niya yung makinarya. No? Meron na mga makinarya yung naitayo o pundar yung kanyang ama. Kaya napakarami ng supporter yan sa ibaba, no? So in terms of mga political leaders at mga barangay chairman, mga mayor, na marami na silang mga supporter na naghihintay lamang ng tamang hudyat. No? Pangatlo, siyempre, mas maraming kakampi sa kanya ng mga political leaders kasi nga nakita naman natin noong last election, noong 2025, karamihan ng mga senatorial bets ng kanilang pamilya o ng kanilang partido, talaga naman napakaganda ng pinakitang performance results. No? In fact, number one sa senatorial election si Bongo, no? Si Senator Bongo, na alam naman natin kanang kamay ni President Duterte at malapit sa Duterte family, nakadikit yan. At ganoon si Senator Bato de la Rosa, no? Surprisingly, nasa top 3 din yata siya. No? So, kaya nga yung mga pinakitang yun, makikita mo na napakalakas ng wave pa rin towards the Duterte brand. No? So, yun ang advantage ni Vice President Sara Duterte. So, yung winnability niya, yun ang mga strength niya. No? Kung titingnan mo pa rin, kung ano pa ba strength niya, aside from that, siyempre, resources din. No? Mas maraming mga supporter o financier ang handang sumuporta sa kanya because sa tingin nila, at least kahit na paano, neutral-friendly naman siya sa business. No? Yun ang tingin sa kanya ng mga pangkaraniwang mga naghahanap buhay, mga financier. No? So, neutral-friendly. Ano naman ang mga weaknesses ni Vice President Sara? Siyempre, yung iba naman, marami nagsasabi na masyadong emotional,
no? So yun ang kanila sinasabi, no? So at pangalawa, para daw napalaki siya na parang spoiled. So yun ang mga sinasabi nilang weakness niya. At pangatlo, siyempre, yung sinasabi nga nila na meron din mga issues tungkol sa mga corruption scandal na nangyari sa kanya o pinataw sa kanya o inakusa sa kanya nung siya Department of Education Secretary. So, yan yung mga strengths and weakness ni Vice President Sara Duterte. Pero in terms of winnability, medyo meron siyang advantage. Tingnan naman natin si Tulfo, no? Kung sakali naman si Erwin Tulfo patatakbo, yun na lang si Senator Erwin. Ngayon, alam na natin kung bakit talagang niyayari si VP Sara ngayon, no? Tulfo, ano yung mga strengths niya at weakness niya? Ang strengths niya, of course, may brand recall din. Lakas din ang pa-apilyadong Tulfo, no? Kaya nga nauso yung slogan na isumbong mo kay Tulfo, no? Yan, narinig mo yan sa mga pangkaraniwang mamaya. Kung meron silang problema, yun ang nakikita nilang parang tatakbo. Ngayon, iba na eh. Oo, isumbong mo kay Tulfo. Kapag ang nagsusumbong sikat, automatic action si Tulfo. Pero kung hindi ka sikat, at parang hindi naman magkakabisyo si Tulfo, nga. Ay, sorry. Buhan nila para sanggunin nila o humingi sila ng tulong sa kanya. So may brand recall na, no? Pangalawa, siyempre, senator siya ngayon. So kahit naman paano, meron na rin siyang visibility, no? Visibility. Sa media, napakalakas niya pa rin, no? Nandun pa rin sila. Sila magkakapatid, maya't maya. Sila napakaraming supporter o followers o nanonood, no? So yung kanilang name recall, brand recall, napakalakas. So yun ang mga strengths ni Senator Tulfo. So kasi siyempre, pangatlo, malamang ang babakapan siya ng administrasyon, no? Kasi nga, ang tingin natin, siyempre, tatakbo lamang sila kung palagay mo may backup ang administrasyon. Kasi wala nang credible o strong candidates ang administrasyon kung titingnan natin ngayon, no? So ibig sabihin kaya pala nananahimik si Tulfo mapatungkol sa pagkadawit ni Martin Romualdez. At alam naman din natin na ito, katulad lang nitong pinagi kong pinapakita, no, na picture na kung walang Martin Romualdez, kung hindi dahil kay Bongbong Marcos ay walang Martin Romualdez, 'di ba? Na makakapagnakaw sa kaban ng bayan ngayon. Kaya pala tahimik si Tulfo dahil yan na lang talaga yung nag-iisang paraan na para may tumulong sa kanya yung administrasyong Marcos. Kaya pala. Tinitingnan yata nila si Martin Romualdez ang parang merong ambisyon o merong nanais na tumakbo. Pero at this point, with the flood control scandal, mukhang si Tulfo na ang maari nilang suportahan. Hindi natin masasabi dahil nasa kanila naman yan. Pero kung sila ang titingin, kung sino yung mga mas may laban, siyempre, one of the Tulfo brothers si Torre daw, one of the stronger candidates, possible candidates na pwedeng lumaban. Ano naman ang mga weakness naman kung sakali naman si Tulfo ang lalaban? Ang weakness naman, siyempre, marami sa mga financiers o mga business people o sa mga kapitalista, medyo mas nangangamba dahil hindi pa nila alam kung paano yung kanyang patakbo, no? Kasi nga wala naman siyang talagang executive experience, no? Saka pangalawa, siyempre, nakikita nila na parang na-hassle minsan yung mga negosyo nila. Kahit na may nagsumbong lamang ng hindi tama, biglang naghuhusga na siya. So yun ang mga negative perception. Parang quick on the judgment ang tingin sa kanya. Ibig sabihin, unfair o may bias kaagad. No? Para lang na sa ganun, mapansin siya. Kinakampihan niya kaagad yung nagsumbong. Hindi niya muna tinitimbang o hindi niya muna inaalam ng maigi. Yun ang kanyang perception ng mga tao, no? Ng mga karamihan, ng mga middle class at upper class. Sa masa naman, malakas din siya. So yun, may mga strengths and weakness ng bawat candidate. So this is going to be a very interesting fight. Well, Dad, alam natin na may 3 years pa or may panahon pa, a few years more before the next election na 2028. And kung sinasabi mo, si Sara seems to be the clearest frontrunner na pinaka-winnable. Pero may nakita rin tayong nangyari dyan dati na si VP Binay at the time was also the strongest frontrunner. Pero before the elections happened pa lang, talagang siniraan na siya at siniraan before that. Hindi mo ba yan nakikita kay VP Sara ngayon? Like for example ngayon, sa mga accusations, yung mga allegations daw sa kanya tungkol dito sa DepEd scandal, sinasabi nga niya na sinisiraan niya siya as early as now para hindi daw siya manalo bilang presidente. Alam nyo, yung about doon sa sinasabi ni Sir na kay Binay, iba kasi yung kay Binay din eh. Una-una, halatado mo kay Binay yung pagiging, basta, kinaayawan si Binay dahil sa pamamaraan niya. Una-una, yung mga debate, diba? Kitang-kita niyo yung mga debate. Sobrang nakita natin kung anong ugali ang meron si former Vice President Binay. Kaya talagang
Kung usapang paninira lang naman, 5% na walang katotohanan, 5% na 100% na walang katotohanan yung binibintang kay BP Sara. Yung kay Binay naman 50-50. Kaya talagang hindi mo dapat pagkumparahin yun. No, pero ang alam ko naman yung pinopoint niya yung about sa maaga pa lang sinisiraan na kaya hindi nanalo. No? So malabong mangyari yun. Kasi ito na lang kagaya ng sinabi ng papa mo, hindi mo nagets kasi sinabi ng daddy mo. At kasi nagets mo yung sinabi agad ng daddy mo. Doon pa lang sa pagkakasabi niya na si Senator Bongo nakakuha ng boto, first time in history sa Pilipinas na senador na napakataas sa boto. So doon pa lang isipin mo na nung panahon ng halalan, lalo na panahon ng halalan, grabe ang paninira kay BP Sara. 'Di ba? Maya't maya yung hearing ng mga crocodile sa Congress. So ibig sabihin, isang patunay yung halalan ng 2025 na hindi talaga apektado or hindi nakakasira kay BP Sara yung mga paninirang ibinabato sa kanya. At ang patunay nga doon yung naging halalan at nakakuha ng malaking boto si Senator Bongo. At kung hindi nga lang dinaya ay baka nakapasok pa ang Duterte 10 sa top 12 ng pagiging senador. Kung hindi lang dinaya yung iba doon, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? So talagang doon mo yun talaga din yung nagpatunay na talagang mananalo at mananalo pa rin si BP Sara kahit anong mangyaring paninira na ginagawa ng administrasyon ngayon laban sa kanya, kahit nagtutulong-tulong na sila lahat, tapos isang babae ang kanila, isang tao lang ang kalaban nila or isang apelido lang ang kanilang dinudurog na hindi nila madurog-durog, no? So talagang yung naging halalan at yung boto ni Senator Bongo ang nagpatunay na hindi naapektuhan ng anumang paninira ng mga anti-Duterte dito kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte. Yun yung patunay doon. So tuloy natin. So, since may a few years more before 2028, sa tingin mo ba, Dad, lahat ng paninira na tinatapon sa kanya ng mga kalaban niya o mga ayaw siya manalo, magsistick ba yung mga allegations sa to, Dad? Well, kung hindi sana nangyari itong flood control scandal na to o expose na to, siguro baka kumapit. No? Kasi mayroon na nakita naman natin before this flood control scandal, medyo kumakapit na yung tungkol sa confidential fund issue. No? Kaya nagkakaroon ng mga congressional investigation at marami ng mga media at marami ng mga NGOs na talagang sinisigaw yung kinakailangan magkaroon ng impeachment proceeding. Hindi, malabo pa rin kasi unang-una, malabo pa rin na kumapit yung issue kay BP Sara una-una. Hindi na rin matitiis ng taong bayan yan. Tatayo at magwiwelga talaga ang taong bayan dyan. Kasi una-una, bago pa pumutok tong flood control issue, ay inilabas na to ni Pangulong Duterte. Yun nga, yung 2025 national budget na merong mga blanco. So doon, napakaliwanag na nun. Kaya talagang kahit anong gawin talaga na paninira sa mga Duterte, hindi talaga nila matitinag yan. No, so yun ang, pero dahil sa flood control scandal na to, mukhang mas natabunan yung issue niya. No? Kasi nga, kung makikita naman natin, kung iahambing natin yung halaga na nawala compared sa inaakusa sa kanya o binibintang sa kanya, nakikita naman natin na talaga napakalaki ng disparity yung amount na pagkakaiba. No? Kaya nga, siyempre, ang focus ngayon ng mga kung papakinggan mo, hindi ko sila binabas hindi ko sila binabas, pero nag-spec kasi ako Nag-spec ako ng malaliman na tawag dito na analyze sa kanila. Pero nabababawan ako. Ano ba ang ginagawa ng administrasyon o gagawin ng administrasyon sa mga talagang tinutukoy ng mga mastermind? No? Kasi kung palalagpasin nila yung mga mastermind dito na alam na more or less ng karamihan o meron at least perception ng karamihan, di yun ang magiging problema ng administrasyon. Kung susuportahan nila halimbawa si Senator Tulfo, whichever one of them, whoever amongst the brothers, ay kahit na paano may negative impact pa rin yun. Kasi nga hanggang hindi nare-resolve yung flood control issue, na hindi ma-satisfy o hindi matugunan yung
kahilingan o kagustuhan ng mga madla na nakakarami na talaga yung mga mastermind dapat ang maparusahan, hindi yung mga kung sino lang yung mga nadamay, no? O Okay. mga kasapakat. So yun ang mga issues dito na nakikita natin. Kaya yung pag-stick ng mga negative propaganda laban kay Vice President Sara, maaring hindi masyado kumapit, no? So of course, katulad na sinabi mo, maaring meron ding ibang third party, no? Dark horse na tinatawag natin na maaring lumutang, no? Sa totoosin yung about sa issue, hindi kami dyan natatakot sa totoo lang. Kaming mga Duterte supporters, hindi kami natatakot dun sa issue na ibinabato kay BP Sara. Kasi alam namin hindi totoo yun eh. Alam niyo kung saan kami natatakot? Una-una sa Senado, kay Tito Soto at kay Ping Lacson. Dumadami po yung alagad ni Martin Romualdez doon. Pangalawang kinakatakutan namin Comelec. Kahit na magkaroon ng halalan at mataas ang boto ni BP Sara, pag ginusto ng Comelec na hindi iupo si BP Sara dahil may salang ganito ganyan, 'di ba? Walang magagawa si BP Sara doon. Pero may magagawa ang mga Pilipino doon. Dahil kapag ginusto ng mga Pilipino na talagang kitang-kita naman na talagang binoto ng mga Pilipino si BP Sara at ayaw lang ng Comelec dahil sa kagustuhan ni Chairman George Garcia na hindi iupo si BP Sara at mas kasi nangyari na Benny Abante. Talo si Benny Abante, ayaw ng Comelec kay doon sa kalaban ni Abante, pinaupo si Benny Abante. Talo na yun So pwede ring mangyari kay BP Sara yun. Kaso, yun nga lang, hindi hahayaan ng mga Pilipino yun. Hindi hahayaan ng mga Pilipino yun. Kasi kung titingnan natin ng panahon ni Vice President Vinay, ang sinasabi nilang Ba't more or less Vinay? kalaban niya si Layo. Marojas o si Grace po, biglang nagkaroon ng dark horse, no, na lumabas si President Duterte as a alternative candidate, no? Kaya doon napunta yung suporta ng karamihan. Okay. Ganun din dito, maaari rin, no, na magkaroon ng third party or alternative candidate. Maaring si Senator Bam Aquino would be a very potential candidate because kahit na paano yung image maayos at ang tingin namang nakararami and neutral friendly siya sa halos paghahanap buhay. Doon may point sila doon na pwedeng magkaroon ng third party. At dalawa lang ang nakikita kong apelido na pwedeng sumingit sa Marcos at Duterte na labanan sa 2028. Kundi ang isa dyan yung Soto at etong ang Tulfo. Yan, yung dalawa na yan, Soto at Tulfo, ang pwedeng parang medyo magiging third party. No? Magiging third party dito sa labanan sa 2028. Kasi talagang yung spotlight nito mapupunta sa Duterte tsaka sa Marcos kung sino yung panlaban ng Marcos. Tapos may isang sisingit na third party dyan. Nakikita ko dyan, ito nga yung At ayun, pwede rin yung mga Aquino, mga Dilawan, mga Pinklawan, pwede rin yan na sumingit yan. Pero alam naman natin, bagsak din yan. Tinalo nga noon ni Tatay Digong yung isa dyan Yung gumaganong-ganon dun sa traffic. Diba? What if pa kay BP Sara? No? So, yun lang talaga. Tapos naging number 1 senator pa siya, Dad. I think number 2 yata siya Okay. kay Senator Bongo, no? So yun ang advantage niya. Sinong number 2? Wait lang pakinggan nga natin. Kung titingnan natin ng panahon ni Vice President Vinay, ang sinasabi nilang more or less kalaban niya si Marojas o si Grace po, biglang nagkaroon ng dark horse, no, na lumabas si President Duterte as a alternative candidate, no? Kaya doon napunta yung suporta ng karamihan. Ganun din dito, maaari rin, no, na magkaroon ng third party or alternative candidate. Maaring si Senator Bam Aquino would be a very potential candidate because kahit na paano yung image maayos at ang tingin namang nakararami and neutral friendly siya sa halos paghahanap buhay. Tapos naging number 1 senator pa siya, Dad. I think number 2 yata siya Okay. kay Senator Bongo. Pero hayaan natin, gusto nila yun Number 1 senator.
Tapos nag-number 2. Galing. Ay hindi, baka hindi sila updated. No? So yun ang advantage niya, no? So and of course, siyempre may partido na rin sila. Bagamat siyempre kung titingnan natin, hindi natin talaga matatantyayan hanggang hindi dumating yung more or less 6 months to go. Doon mo makikita kasi yung mga organizational strength ng bawat isa, no? Pero kasi nga kung sa organizational strength, medyo nakakalamang si Vice President Sara Duterte kasi nga established na yung kanilang organisasyon, may makinarya na sila, meron silang resources, no? Kasi nga marami rin mga donors, contributors at mga financiers na handang sumuporta sa kanila, no? Of course, ano ba yung mga advantages and disadvantages, no? Kasi nga ang advantage naman syempre, lalo na yung mga pro-China policy, no? Yun ang tingin ng mga tao, no? Na pagka si Vice President Duterte ang nanalo, siguro kahit naman papano magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa China at maaaring dumami ang turista ulit dito galing sa China at mamumuhunan kasi mas malapit sila sa atin kaysa sa Amerika. So yun ang sinasabi at saka yung hidwaan sa West Philippines Sea, baka mas magkaroon ng konting unawaan. Yun ang tingin na nakararami na botante. Pero at the same time, sinasabi rin naman natin na ano ba yung negative aspect nito. Siyempre, mga American government naman, siyempre, maalanganin sila, ma-insecure sila. No? Kasi alam nila na pag si Vice President Duterte nanalo, malamang magiging more or less, hindi rin siya masyado pabor sa mga Amerikano. So, siyempre, kung yung mga American government din, hanggat maaari, gusto rin nila yung medyo pabor sa... Hindi, tsaka ang mga Pilipino mulat na sa at ayaw nila talaga na panghawakan pang ulit ng ng Amerikano or panghimasukan ng Amerikano ang pamamahala ng isang presidente. Kasi ngayon pa lang obvious na sobrang hirap ngayon. Nagdurusa ang mga Pilipino. Kulang na nga lang sabihin ni Marcos na tuta siya ng Amerika. Obvious naman di ba? So ayaw ulit. Sa totosin, ayaw na nga ng Pilipino yan Kung hindi lang binudol tayo na itutuloy ni Marcos Jr. ang nasimula ni Pangulong Duterte, kung hindi nagamit yung katagan na yon, hindi naman mananalo si Marcos Jr. at hindi naman gugustuhin niya ng mga Pilipino. Kaso ginamit niya yung katagang yon, kaya ginusto siya ng mga Pilipino. Hindi naman natin akalain na magpapa-under lang siya sa mga NPA at sa mga Amerikano. Yun. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. At baka i-copyright tayo pero hindi ko nakalimutan ko channel nila. Tsaka na, sige, bawi na lang ako sa susunod ha. Wag nyo kayo copyright. So yung mga banateros, mga kabiyaya, pong may kukomento nyo dito sa napag-usapan natin, lalong-lalo na dito sa 2028 election na magtatapatan itong Tulfo at ang mga Duterte. So sino nga ba ang pangbato nyo at sino sa tingin nyo ang mas mananaig? Siyempre kung ako natatalungin nyo, siyempre ang mga Duterte. Ano po may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At pakidamay na rin ang like and share, join button at super thanks dyan. Napakalaking tulong po niyan sa aming YouTube channel. Siyempre, suportahan nyo rin po ang SMNI and DCIR 1026 sa YouTube and Facebook, saan may social media platform na mapapanood nyo po ang SMNI. Please share ang kanilang mga video at suportahan natin, pakipollow. At syempre ang mga Facebook page ng Banateros Brothers at YouTube channel ng Banateros Brothers na sila Banat Baiko, Choli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, Sir Jack at ako. At syempre yung mga DDS din, mga DDS vlogger, mga supporters ng mga Duterte, mga vloggers na si PH Update and Don Mar TV at iba pa. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros.